Hello everyone, and ito na yung text ng nakita kong tarpaulin 12 years ago. If you listen to my past video na emosyonal, kanina lang yun. Mm, ito yung nakita kong message ni Lord 12 years ago about forgiveness. It's very ironic kasi ang title pa lang, Bakit Masarap Magpatawad. So, if you are in that situation, baka makakatulong sa'yo tong text na 'to. So, let me read that to you. Sabi dito, bakit masarap ang magpatawad? Gaano man tayo kabait, darating tayo sa puntos na para bang atubili na rin tayong magpatawad, doubtful na tayong magpatawad. Nakakasawa nga rin naman kasi pala ang magtiwala. Ang karaniwang hadlang kasi sa ating puso ay ang katwiran na wala silang karapatan na patawarin. They don't deserve to be forgiven. And oo nga, may puntos tayo na sabihin wala silang karapatan na patawarin, kaso hindi porke wala silang karapatan ay magpapaalipin na lang tayo sa ating tampo, kataasan, sa pagiging makasarili, sa paghihigante, sa dahas at sa buhay na walang katahimikan. So imagine habang binabasa ko 'to, I'm still not finished yet. I'm on my knees and crying kasi title pa lang, and ito yung parang the Lord is directly talking to me. Let me continue. Sa buhay ni Jesus, walang karapatan si Pedro, si Magdalena, si Sakeo, si Pablo at kung sino pa man na patawarin pa ng Panginoon dahil sa paulit-ulit nilang pagkakasala. Pero si Jesus ang nagbigay ng halimbawa na ang pagpapatawad ay isang regalo mula sa kasaganaan ng ating puso. Ang pagpapatawad ay hindi isang pagbubulag-bulagan o pagbibingi-bingihan sa pang-aabuso ng nagkasala sa atin. Sa halip, ang kakayanang magpatawad ay estado ng pinakamalawak at pinakamalinaw na pangunawa. Ang pagpapatawad ay pagbibigay ng oportunidad sa nagkasala na makabawi at mapagaling ang sugat na dulot ng sinira niyang relasyon. Sa pagpapatawad, ang inisip natin ay hindi talaga ang ating kapakanan. Sabi nga ni Mother Teresa, ibigay mo sa mundo ang the best ng iyong makakaya at pwedeng mangyari na ang the best mo ay hindi pa rin sapat. Pero sige lang, magpatawad ka. Give your best anyway. Dahil sa bandang huli, ang pagpapatawad ay pananagutan mo sa Diyos. Hindi kailanman tungkol sa pananagutan mo lang sa nakasugat sa'yo. Para makapagpatawad, hindi naman kailangan na ikaw ay magtiwala. Hindi rin requirement na ang nakasakit sa'yo ay maging katiwa-tiwala. Kaya nga, magpatawad ka dahil umaasa ka na maranasan mo ang milagro ng Diyos sa iyong puso. Dahil ang totoo, saka lang nakukumpleto ang pagmamahal ng Diyos sa'yo kung nagagamit mo ang kanyang pagmamahal. Mapagaling din ang kapwa mong nakasugat sa'yo. Higit sa lahat, dapat maging kumbinsido ka mula sa karanasan mo ng nakalipas bilang pinatawad o nagpatawad na mas maraming nagiging bunga ang awa at habag kaysa sobrang paghihigpit sa katarungan, kaysa pagiging mapanghusga. Ang pagpapatawad ay isang magnet para magbago ang kapwa. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangyayari sa isang iglap o para-karaka. Isa itong proseso. That's true, di ba? Isang attitude, isa itong paglalakbay. Yes, it's really a journey na ikaw mismo ang pipili ng tatahakin mo sa tulong o liwanag ng Diyos. So it's really a decision.
So if you really feel stuck na bakit ganito pa rin, you have to really decide to forgive because it's really a gift to yourself. Bigay talaga ni Lord yun. And let me continue. Ibig sabihin, ang kataasan at pagkamakasarili ay panggatong sa tampo, pagkagalit at pagkamuhi. Kataasan at pagkamakasarili ay sobrang hangin sa gulong na dapat pasingawin para ikaw ay makamove on. Para itong nahihilisin para maalis ang lason sa iyong dugo upang sa bandang huli ay makamta ng katawan mo ang ginhawa ng kagalingan. Sa mata ng mga Hudyo, ang milagrong hinihintay nila mula sa Kalbaryo ay ang makababa ang Panginoong Hesus mula sa pagkakapako niya sa krus. Hindi nila kailanman naisip na ang milagro ng pagpapatawad ay ang pinakamayamang simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman ang pinili ni Jesus ay ang daang pinakamahirap dahil ang totoo, ang pagpapatawad ang pinakamahirap na magagawa ng sangkatauhan. Ito ang pinakamaiksing daan. Take note of this. Ito ang pinakamaiksing daan patungo sa may kapal. Shortcut to love God. Doon ako na-amaze sa message ni Lord na to. Sabi dito, ito ang pinakamagaling na paaralan o ang pinakatanyag na akademiya ng pagmamahal at pananampalataya sa kapwa. Ang pagpapatawad ay karanasan ng abundance of the heart. So sabi ko sa sarili ko, after reading this and leaving that church, go back home. Sabi ko doon sa nagkasala sa akin, alam niya yon. Gagawin ko to, hindi dahil lang sa mahal kita, kundi mahal ko ang Diyos na nagpatawad din sa akin. And sabi ni Lord, ito yung shortcut. Mahirap man, ito yung shortcut. Para mahalin mo ako at para ipakita mo na mahal mo ako. So ikaw, kapatid, kung mahal mo ang Diyos, do not just forgive kasi mahal mo yung tao, hindi. Mahal mo talaga yung Diyos eh. Mahal mo talaga si Lord. Sabi ko kay Lord nun, sige Lord, I will do this. Kasi sabi mo eh, may promise ka na you are with me. Pag nagpatawad ako, pinatawad kita. So gawin mo rin yan sa kapwa mo. Para maluwag ako, para mawala yung heaviness. Parang the Lord is calling you to follow Him. Pero yung balik sa'yo, sobrang gaan. Pero talagang, isa lang sabi ko sa kanya, sabi mo yun Lord eh. Ikaw may sabi eh. I will just obey. I will just, tell you I love you so much. Kaya ginagawa ko to kahit sobrang hirap. And para sa mga kapatid out there na nandun sa journey na ganito, I hope this text will help you move on and go into that process of forgiving and finally deciding to love God so that you can forgive. He first loved us, kaya natin magmahal. You can do all things through Christ who strengthened you. In Jesus' name. God bless.